Bautismo ng Panginoon. Pinagdiriwang ngayon ng simbahan ang pagbibinyag sa Panginoon Juan Bautista sa Ilog Jordan kung saan pinahiran ng Ama ang kanyang pinakamamahal na anak, si Jesus ng banal na espiritu at kapangyarihan, upang magdala ng kagalingan at kapayapaan sa lahat ng mga bansa. Sa Isaías, inihula na ang pinili ay pagkakalooban ng Espiritu ng Diyos upang maihatid niya ang tunay na katarungan sa mga bansa, upang idilat ang mga mata ng mga bulag, upang palayain ang mga bihag mula sa bilangguan at ang mga naninirahan sa kadiliman mula sa pitan. Sinasabi sa atin ng Salmo 28 na pagpapalain ng Panginoon ang kanyang mga tao ng kapayapaan. Sa mga gawa, ipinahayag ni Pedro na ang Diyos ay walang paborito at tinatanggap ang sinumang may takot sa Diyos at gumagawa ng tama. Si Pedro ay nagpatuloy sa pag-uusap tungkol kay Jesus ng Nazareth, ang hinirang na pinahiran ng banal na espiritu at kapangyarihang gumawa ng mabuti at magpagaling ng lahat ng tao. Sa Ebanghelyo ni Mateo, sinabi sa atin na si Jesus ay binyagan sa ilog ng Jordan ni Juan Bautista. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati sa kanya, at isang tinig ang nagsilita mula sa langit, "Ito ang aking anak, ang minamahal, nasa kanya ang pabor ko." Minsahe, gaano kahalaga na madama ng bawat bautisadong tao ang kanyang sarili na tinawag ng Diyos upang maging tanda ng pag-asa sa mundo ngayon. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lahat upang makita ang liwanag ni Jesucristo sa ating buhay at maunawaan kung gaano kahalaga na ipamuhay ang ating pananampalataya. Hindi lamang tuwing linggo, hindi lamang sa panahon ng peregrinasyon, kundi sa bawat araw. Pinuno tayo ng pananampalataya ng pag-asa na si Jesucristo lamang ang makapagbibigay sa atin. Umaasa ko na tayong lahat ay sumasama, ay patuloy na lumakad ng nagkakaisa bilang magkapatid upang purihin ang Diyos. Kilalanin ang lahat ng mayroon tayo sa lahat at lahat tayo ay regalo mula sa Diyos. At ilagay ang mga kaloob na iyon sa paglilingkod sa iba. Ang binyag ay nagpapahintulot kay Kristo na mamuhay sa atin at nagpapahintulot sa atin na mamuhay sa nakaisa niya upang makipagtulungan sa simbahan, bawat isa ayon sa kanyang kalagayan para sa pagbabago ng mundo. Panalangin mula kay Papa Leo 14. Pagdasal natin na manalangin sa salita ng Diyos, maging pagkain para sa ating buhay at pinagmumula ng pag-asa sa ating mga komunidad. Tumutulong sa amin na bumuo ng isang mas pangkapatiran at misyonero na simbahan. Amen.